If you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. What's up guys? Aljon here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na! So guys, bago natin pag-usapan ang magulong mundo ng Pinoy basketball talaga, dun muna tayo sa NBA kasi alam natin nagkakagulo ngayon ng NBA playoffs. Nagkakagulo ngayon ang mga tao. Lalo na nalaglag ang Lakers, diba? Ngayon, nalaglag ang Lakers ng Denver. So, nag-migrate na sila ngayon sa Minnesota Timberwolves. Naging Los Angeles Timberwolves, diba? So, alam natin na conference semifinals na. So, ang naglaban ay New York Knicks at Pacers. Naka 1-0 na ang New York. Tapos ngayon ang defending champion ay nahihirapan sa Los Angeles Timberwolves. 2-0 na. Lagi silang tinatambakan. Nahihirapan sila kasi nga sobrang haba nitong Minnesota Timberwolves. Sobrang galing dumipensa. Hirap na hirap sila. O siguro napagod na sila kasi binigay na nila yung best nila sa Los Angeles Lakers, diba? Tsaka grabe bastusan. Dalawang home court ng Nuggets ginawa yung 2-0 lead na yun, diba? So nangangamoy na concert ni Taylor Swift, diba? Sa tingin nyo guys, masusweep ba ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets? Share thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So ang mga bata ko, alam niyo na guys, Boston Celtics 1-0, tinambakan lang naman ng Cleveland Cavaliers, diba? Alam mo yung nagpakahirap sila, umabot silang Game 7 sa Orlando Magic, tapos pahihirapan lang ng Boston Celtics, diba? Huwag tayo masyadong magpakampante, magaling nga sila Donovan Mitchell malay mo makabawi sila, diba? Pero as a Boston fan, thank you Billy Crawford, napagaling mo. Kahit di masyadong gumawa si Jason Tatum, diba? Sinalba tayo ngayon ni Billy Crawford. So medyo onting rant lang naman kasi na-announce na ngayon kung sino ang Defensive Player of the Year sa NBA, diba? So ang alam na natin ang nanalo ay si Rudy Gobert, na sinasabi ng mga tao is dapat si Victor Wembanyama na, si Wemby, kasi ang hirap banggitin sa video na to na sasabihin yung buong pangalan niya, diba? Si Wemby dapat ang Defensive Player of the Year. So kitang-kita naman sa stats na to, diba? Kung sino lamang na lamang guys. Naka 254 blocks si Wemby. Si Gobert naka 162. Apakalayo, diba? 88 steals si Wemby. 52 steals si Rudy Gobert. Napakalayo talaga, diba? Dito lang sila nagkadikitan sa defensive rating. 105.8 sa defensive rating si Wemby, tapos 104.5 si Gobert. Pero lamang pa rin si si Victor Wembanyama si Wemby. Grabe naman si pangalan yan, napakahaba talaga Pero kasi nga haba niya, diba? Pero yun lang naman, di naman ako big fan ni Wemby. Pero feeling ko na yun nga, in-steal nanakaw kay Wemby to, sayang, diba? Nanalo na si Wemby ng Rookie of the Year. Sayang, diba? Defensive Player of the Year. Sana dalawang trophy ang nakuha niya this year. Alam naman natin si Wemby ang future talaga ngayon ng NBA. Sigurado, wala sila sa playoffs ngayon, pero sigurado pag nagkaroon siya ng magandang tandem, pag meron na siyang mga malupit na teammates talaga na makakasama, na mga magagaling na role player, sure, aabot to ng NBA Finals, aabot to na playoffs. Feeling ko, in future, sigurado mag-champion to si Wemby. So sa tingin nyo guys, nanako ba talaga kay Wemby yung Defensive Player of the Year? Dapat siya bang nanalo guys? So alam natin guys na madaming rumor na tatanggalin na yung si Chito Victolero sa Magnolia Templados Hotshot as head coach. At ang naro-rumor na papalit sa kanya siguro next conference, next season na ay si Coach Gavina.
Si Coach Gabina na dating coach ng Kia, ng Rain or Shine. Tapos ngayon, di ba, nag-coach siya sa ibang bansa, sa Taiwan. Pero alam ko wala na siya doon eh. Nakita ko sa profile niya na former, coach siya ng Taiwan Chung ba yun? Pero alam ko busy si Chris Gabina doon sa Asian Tournament, magko-coach siya doon. So, if ever pwede mangyari to, pwede siguro next season na pwede siya maging head coach ng Magnolia Templados Hotshot. Pero feeling ko tingin ko si na papalit dyan talaga si Johnny E. Si Johnny Abarrientos na papalit kay Chito Victolero as head coach ng Magnolia Hotshot siguro next season. For me, baka nga siguro hindi na umabot next season eh. Alam ko, di ba merong import conference this year. Correct me guys kung wala na. Pero alam ko meron pa di ba? Meron pa isa. If ever nga may import conference na feeling ko baka magpalit na to. Siguro si Johnny Abarrientos na papalit talaga kay Chito Victolero. Pero siguro kung pwede, kunyari, yung conference na darating, di ba? Hindi maganda pinakita ni Johnny Abarrientos. Siguro maging option to si Chris Gabina na pumalit as head coach ng Magnolia. Okay guys, tingin nyo sino magiging head coach ng Magnolia Templados Hotshot next season or next conference? Si Johnny Abarrientos ba o si Coach Gabina, or meron pa kayo naisip guys? Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So last news for today's video guys, PBA comeback not on Greg Silas plan. Sinabi nga niya na no thanks daw, hindi daw siya babalik sa PBA guys. So maglalaro nga siya ngayon guys sa MPBL sa Manila Stars, na sigurado naman maganda rin ang sweldo niya guys, kasi nga backup to ng SGA, ng SV. So maganda-ganda rin sweldo niya dito guys. At alam niya naman na magulo ngayon ang mundo ng PBA, di ba? Sobrang hirap na hirap sila ngayon sa crowd sa live. Wala na masyadong mga nanonood sa venue talaga. Siguro may mga manonood siguro pag playoffs na, pag PBA finals na, pag semis, yun medyo dumadami na yung tao, madami nang nanonood. Pero pag ayun nga regular lang na games, sigurado wala, konti tao, di ba? Katulad nga nung sinabi ko last video, nung namigay ng free tickets ang PBA, 98 people lang nanood sa venue sa PhilSport Arena. So gets naman natin guys bakit ayaw talaga ni Greg Slaughter bumalik dito, kasi nga napunta siya sa farm team na Northport Batang Pier na siguro feeling niya na-downgrade siya, kasi nga nandun na siya sa Ginebra, nandun na siya sa one of the best team talaga sa PBA. Tapos mapupunta siya sa Northport, siguro yun nga, bad trip siya. Pero siguro kung di siya umalis doon, magkaplano sa kanya talaga si Al Francis Chua, di ba? Malay mo balik ulit siya sa Ginebra, o kaya mapunta siya sa San Miguel Birmen, sa Magnolia Templado, di ba? Di natin sure kung naging patient siya, baka napunta siya doon. Pero siguro mas gusto niya talaga maglaro sa Ginebra kasi nga maganda yung crowd. Laging alam nyo na, pagka Ginebra talaga, grabe yung chant, grabe yung fan base. So tingin nyo guys, babalik pa ba si Greg Slaughter sa PBA? Or mag-i-stay na lang siya sa MPBL, or baka pag may offer sa kanya sa Japan, sa Taiwan, sa iba-iba pang bansa, doon na lang siya pumunta. Share your thoughts on the comment section guys, pag-usapan natin to. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next video.